Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Alas 7:00 ng mapayapang mapalad na Miyerkules ng gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, ang pagbabalik ng ating programang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Ang inyong likod, Dr. Vince Tumawis, ang inyong
prinsiping manggagamot. Magandang gabi sa ating mga kababayan, ang aming mga membro sa Citizen Crime Watch. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-broadcast. Hindi nyo narinig ang tinig natin sa mga ilang linggong nakalipas. Pinabati ko ng mapalad at mapayapang gabi lahat ng membro namin ng Citizen Crime Watch sa pamumuno ng aming walang kapagod-pagod na voluntaryong lagang sinasakripisyo ang kanyang sarili. No? Ang aming National President, Diego Magpantay Jr. At sa ating National Chairman, Attorney Ferdinand Topacio Jr. Puro Jr. At saka siyempre, ang ating mga membro ng Board of Trustee, sa National Board, at sa ating Executive Vice President for Luzon, Biner, no? Latayan, ang ating Visayas, VP for Visayas, si Terence, ang retired na kapulisan natin, ang ating VP for Mindanao, ang ating hari ng lansangan, no other than si R.D. King Tumawis. And of course, lahat ng ating regional chairman ng CCW, pati itong mga provincial chairman and down to city chairman and municipal chairman and all respective officers at lalong-lalo na itong ating mga membro na nasa field. Kayo po, ang ating mga tagabantay, tagamasid, ating Citizen Crime Watch na 3 dekada nang namamayagpag sa ating bansang Pilipinas para magserbisyo ng voluntaryo sa ating mga kababayan. Ang CCW ay namamagitan sa ating pamahalaan at sa ating mga kababayang sibilyan. Tayo po ay tagabantay, tagamasid sa ating mga pamahalaang nag-aabuso at pati sa ating mga sibilyan na umaabuso rin. Ganoon pa man, ang CCW rin, ang partners, ang kasama, kakampi ng pamahalaan at ang mga pribadong sibilyan sa pag-aangat, pagprogreso ng ating bansa. Alinsunod doon sa ating konstitusyon. No? Ibig sabihin, kasama nyo kami. Umpisa dyan sa pagpili ng ating mga leaders. Kasama ang CCW, partners ang CCW ng COMELEC for how many decades para maging voluntaryong mga watcher sa ating mga during election day. No? Ang CCW rin ay kasama natin sa mga checkpoint, dyan sa mga PNP checkpoint, sa mga Armed Forces of the Philippines checkpoint, no? Na kasama tayo bilang mga civic group, no? Na nagre-representa para hindi umabuso ang ating mga kapulisan, kasundaluhan, ganun pa man, hindi rin abusuin ng mga sibilyan ang ating mga nasa pamahalaan. So,
ibig sabihin talagang namamagitan, no, ang Citizen Crime Watch. No? Hindi lang pinagtatanggol ng Citizen Crime Watch ang mga sibilyan, no, ang mga pribadong sektor, pati ang pamahalaan natin, tayo po ay mga multipliers. Yan ang tawag dyan. Tayo po ay mga tagatulong, tagapagtulong, no, ng ating mga kapulisan, kasundaluan, mga enforcement. No. Tayo rin po ang tinatawag na nagbuboluntaryo sa mga eskwelahan para bantayan ang ating mga kabataan, mga estudyante. No? Katulong tayo ng mga faculty, ng mga teachers, sa mga pamahalaan para maging kasama sa mga nagbubuluntaryong bantayan ating mga pupils, ang ating mga learners para hindi maglakwatsa o kaya partners tayo mga CCW sa mga drug prevention campaign. Yan. Pati sa DILG, meron po tayong tulad sa PNP, tayo po ay multipliers, no? Ang mga CCW. Okay. Kaya po kayong aming mga taga-masid, taga-bantay, mga ka-CCW, kayo po ay mga tunay na bayani sapagkat hindi po kayo nagsiservisyo na hindi sinasauran. Kusang tulong na lang sa ating mga kababayan, sa ating mga pampublikong mga establishmento, no, para tayo ay maging kasama, no, sa ating mga enforcers. What I'm trying to say, tagatulong tayo sa ating mga pamahalaan, no? So marami ang roles ng CCW, no? Hindi one-sided ang CCW. Kaya binabati namin ang ating National President, Diego Magpantay, na huwag kang magsawang mapagod, no, sa ating organization, no? Kasi alam natin na wala talagang compensation ito. Okay. Shootout natin ang ating kasamahan, si Eresenrico Valdicantos. Good evening po, bro, Prince Tumawis. Watching from Bulacan, Pulong Buhangin, Green Valley. Good day, bro. Yan ang ating mga kasamahan. Nagpapa-shoutout. Yan ang ating ginoong Eresenrico Valdicantos. Medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag-broadcast sa CCW, Bantay Kalusugan. Ito pong ating programa ay malaking tulong ito. Lalong-lalo na, nakalimutan ko pala, kailangan natin pasalamatan ang Margo TV Philippines. Ito po ay wala talagang bayad, no? Talagang kasama natin sa CCW ang Margo TV Philippines para sa libreng serbisyo, lalo na dito sa broadcasting. Ayan, no? Kaya pasalamatan natin ang Margo TV Philippines.
Kababayan, siyempre binabati natin ang ating mga tagapagkinig, tagapanood, taga-subaybay, no? Kayo po, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka kung itong inaabot ng ating social media hanggang sa overseas, no? Ibig sabihin sa ibang bansa, kung meron tayong mga kababayan dyan na sumusubaybay sa atin. Magandang gabi, magandang araw sa inyo dyan. Kung yan ay araw sa inyo dyan sa ibang bansa. Mga kababayan, medyo matagal na rin tayo di nakapag-broadcast, medyo pause-pause pa tayo, no? Sunog ang ating balat, no? Kasi busy po tayo sa trabaho, no? Ang trabaho natin sa drugs, no? Drug prevention, tayo po ay nag-rides, no? At saka, siyempre sa drugs din, tayo po ay sumali sa mga sports, no, na mga competition diyan sa Balangay, 12 Balangay Football Federation, no. Kasi meron po tayong football club, no, na talagang doon nag-champion tayo, pero ang aim natin doon ay promotion and promoting the drug prevention. Kasi ang sports talaga ay that is diversion, no, to drug addiction, no. So ibig sabihin, that is one of the antidote para ang ating mga kabataan ay hindi sila malulun sa droga o kaya sa bisyo kung ano man na mga kabisyuan dyan. Instead of ma-mislead sila, no, ay ma-engage na lang sila sa sports. So, yan ang kinabibisiyan natin, no. In fact, this coming Sunday, we will have a football tournament again dyan, 40 hours sa Cagayan de Oro, sa Magis, no. Yung Ateneo, mga tenista yan, ang mag-held ng tournament. So, I'll be there with my children also, of course. Kasama ko sila kasi nga, bakasyon. It's a long weekend. Kaya tayo mga kababayan, lalo na yung mga nasa kawani ng gobyerno at saka even the private sectors, no, ay samantalain yung i-relax nyo yung inyong mga sarili of wellness, mental health, no, itong long weekend. Join with your family, having bonding with your loved ones, itong simula Friday hanggang Monday. Ayan, ilang araw yan? 4, no? 4 na araw natin kasama ang ating mga mahal sa buhay. So, part of wellness yan, part of mental health. Kaya ayan, no? So, mga kababayan, ang itatopic ko, no? Kasi International Youth Day, no? Itong August 12, no? Last week. So, pag-usapan natin ang kabataan, no? Diyan muna tayo, no? Kaya nyo, though ito ay bantay kalusugan, totoo naman, sapagkat ang mga kabataan natin ay ang kanilang kalusugan ay babantayan natin, gagabayan natin, lalong-lalo na sa mental health, no? Kasi alam nyo po, ang mental health, yan din ay reflection yan, no? Ng behaviors. Yan. Behaviors. Yung ating behavior ng ating mga kabataan. So, kung anong makasanayan nila, ng kabataan nila, kung anong na-insert sa kanilang utak, no? Kung anong pinasok sa kanilang utak,
kung anong tinuro natin sa kanila, kung saan sila na-expose na environment, itong mga kabataan natin, dala-dala nila yan. And it will become a reflection pag papasok na sila sa early adulthood. Dahil for example sa addiction, gambling addiction, drug addiction, gaming addiction, everything na addiction po ay posible, no? Na pag di natin sila naggabayan, ating mga kabataan ay mahirap na ibalik, no? Mahirap na gamutin, mahirap na tanggalin sa kanila, no? Pag naging adult na sila. So it will reflect, no? Then their moral values will be disarray. Sabihin, yung moral ascendancy nila ay madi-distort na. And that's why itong International Youth Day, August 12, tapos August 12 din ay Linggo ng Kabataan dito sa ating Pilipinas. Yan ngayon ang topic natin, mga kababayan, mga kabalen, mga manong-manang, mga kaigala, ayan, mga kaigsunan, mga pagare, mga mamayuga. Ayan, no? So, yan, no? Namimiss ko kayo. So, pag-usapan natin ngayon, kahit sa mixing minuto lang, yan, 30 minutes na tayo, no? Almost 30 minutes. So, pag-usapan natin ang ating mga kabataan na kasi sila po ang pag-asa ng bayan. Ayan. No? So, dahil silang pag-asa ng bayan, ay dapat magtuunan natin ng pansin sapagkat pag hindi natin binigyan ng pansin yan o hindi tayo nag-exert ng effort para gabayan sila, ay sila rin kasi ang papalit sa saling lahi. Yan, the next generation, sila rin ang papalit sa atin na mamuno sa ating bansa. Ayan, okay. I stand before you, accused of many crimes, but I want to believe nothing still is mine. Don't have to say it, don't have to be your mind to know the emptiness is finally arrived. How was I to know the right from the wrong? Once that storm is spoken, so where did I go wrong? Tell me honestly, you still love me. You got into my eyes, honestly. What I was meaning, I should have someone's mind. Breathing down so I could feel right. How would you know where? Kababayan, mamarapatin nyo ang ating mga kalumbayan. Yan ang lengguwahe ng Maranao. Ibig sabihin, ang ating mga kabataan. Kalumbayan means kabataan. No? Sila po ay dahil International Youth Day at saka Linggo ng Kabataan, ituro natin sa kanila, no, ang mga asal ng ating mga ninuno. No? Kasi unti-unti na lang, actually hindi unti-unti, talagang natatanggal na, no, ang mga
magagandang kaugalian ng ating mga magulang, no? Dapat kasi responsibilidad natin na mapamana nila, no? Galing sa atin, tayo kasi ang magpapasa, mag-aabot, ipamana natin sa kanila ang mga kaugalian ng ating mga ninuno, mga magulang, yung mga family-oriented ba, yung mga gandang asal, mga mabubuting asal. No? Ngayon po, ang ating mga kabataan ay, hindi ako nagkakamali, ay almost o abot ng 40% of the population, no, ng Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, no, almost 40, malaking bagay po yan. Malaking, it's a greater part of the pie. Yan. Okay? It's a greater part of the pie. Ibig sabihin, sa ating komunidad, sa ating bansa, ang mga kabataan natin ay sila po ang mga nakakarami. Okay? Ibig sabihin na tayo pa na wala talagang strict implementation of family planning. Majority of us are Catholic and Muslims, no? At saka yung Christianity na wala talagang specified na talagang like the communist countries na dalawa lang anak mo, tatlong anak mo. Sa atin po kasi ay talagang you have a right, no, na mag-anak na marami. So marami talaga tayo. Ang ating populasyon ay malaki. No? Mataas ang ating populasyon. That's why ang kabataan ngayon ay mas nakakarami sila. So, pag di natin sila ginabayan, no, ay malilin lang sila ng generasyon ngayon. Itong generation kasi ngayon, it is a fast lane road. Fast lane generation. Ibig sabihin, mabibilis. Everything is easy. No? Kasi nga dito sa advanced technology, kung saan sila namulat, no? So, the moral turpitude ay naapektuhan. Mahiksi ang kanilang mga PC, pasyente. I mean, patience. No? Mahiksi ang kanilang mga pasensya. Yan. That's why dumadami na itong suicidal cases. The same thing, itong ating advanced technology sa social media, they can access anytime. So, one of the advantage, they can access anytime any information that will be needed to educate themselves. So, whatever the field of or areas na course nila, sa pag-aaral nila, no, in their learnings. Pero the other side of the coin, ang pinaka high risk doon, itong ating advanced technology, ito sa social media, they're very easy access ito sa ating mga dark internet, dark website ang tawag dyan, or dark internet. Yan. A very good example is pornography. Even a 4 years old, kung marunong humawak yan ng cellphone, pipindutin lang, posible na maka-access sa pornography. And mismo sa cellphone, that's how dangerous this generation. Paulit-ulit tayo sinasabi yan. But inahayaan natin, no? Kasi na-accept na ng norms. Okay lang yan, cellphone. Yung mga bata, ganyan yan eh. Pinanganak sila na may cellphone. Everything, they can access the internet. So, dahil ina-accept na ng norms ng mga parents, problema yun. No? Kasi nga, they will learn so many things in internet. Kung hindi mo yan lalagyan ng limitation, ang mga bata ngayon, dapat may mga application ngayon
na ang gagamitin lang sa cellphone yung for kids, no? Pwede yan sa mga ITs, no? Lalagyan yan ng mga limitation sa internet, doon mismo sa cellphone o sa CPU. Meron po yan, no? Sa ibang country talagang yung internet doon na pinagbabawal ang pornography. Talaga yung, halimbawa sa Middle East, no? Yung mga strict countries, talagang yung kanilang internet cut off ang mga pornography. Aside from pornography, yung mga natatanggap nila mga information ng mga criminal behaviors, no? That they will be adapted, no? Ito mga gaming, online gaming na napaka-addictive. Very good example is Mobile Legends. Mobile Legends kasi talagang naka-online yan, mababan ka ng 3 days pag umalis ka bigla doon sa games nyo. So, ang tendency, ikaw naman nag-games, dun sa mga tropa mo nag-games, hindi mo talaga puputulin yun. Kasi online live. Inutusan ka ng magulang mo, o kaya mag-aaral ka, o kaya may gagawin ka, importante, no? Hindi mo na gagawin yun. Kasi nga, nakatutok ka na sa Mobile Legends. Kasi online po yun. Nulit ko, hindi nila puputulin yan, hindi aalis bigla yan. Gawa po ng ibaban na siya for 3 days, di na siya makalaro. Because it's a group game. Grupo yan. So kung tituusin, titingnan niyo po, natatali ka doon kung ikaw ay nag-game ng Mobile Legends. No? Kung may trabaho ka, pati trabaho mo maapektuhan. No? Yan ang problema dyan. And the content, the action there, the game action there is killing, aggressiveness, mortality, ibig sabihin, violence. So yan ang pumapasok sa mga utak ng ating mga kabataan. Sample ko lang yan sa Mobile Legends. And there's so many games online na talagang hindi maganda ang influensya sa ating mga kabataan. In fact, pati mga adult na addict din dyan. That's why International Youth Day is very important. Same thing also, many times talaga in many cases na talaga ang ating mga kabataan ay na-engage sa drug addiction. No? Because of, ito nga, yung trabaho ko nga, ako po ay chief of hospital ng drug abuse treatment and rehabilitation. Karamihan talaga na nag-start itong mga pasyente nating addict, mga person use drugs, ay by history ng kabataan nila. Much more po ngayon. Kung dati ang drugs, o konti lang, ngayon, ang daming klaseng drugs. They even put it in the vaping, sa vape, no? Kala mo, naninigari lang. So, shabu, marijuana, everything, dami-daming pangalan yan sa market, no? Iba't ibang pangalan. So, that's why this generation, no, ay kailangan nating gabayan. So tulad ng sinasabi natin, kung ang mga magulang natin ay accepted na sa kanilang norms, inaaya nila yung mga anak nila, ibig sabihin, hindi nila ginagabayan. So kailangan talaga gabayan natin ang ating mga anak, mga apo, mga pamangkin. No? Kasi nga po, walang magmamalasakit sa mga yan, kundi tayo. No? So, International Youth Day, mga kababayan. Ayan, meron tayong nagpapa-shootout rito. Sino to? Si June Takliman. Ayan, sa Cavite, no? So, ayan. So, pa-shootout, magandang gabi. Ito, isa pa itong nagpapa-shootout. At so, Harto Salakop, isa nating kapulisan, no? Na magiting na kapulisan. Napaka-batsong kapulisan. Si Pulis, tatawagin ko na itong Kernel, no?
Kasi baka maging totoo. So, soon to be a colonel, no? So, harto sa lakop. Ayan. Kay, magandang gabi sa'yo. Yan, sana ang ating naway ang ating mga kapulisan ay maging ligtas sila sa lahat ng mga sa kanilang duty. Alam mo naman ay delikado rin ang kanilang katayuan bilang isang mga tagapagtanggol natin, no, sa lipunan. Okay. Binabati ko pala, no, ang BALFA, Butuan Agusan del Norte Football Club, no, sa kanilang successful Balangay 12 Balangay Football Federation noong August 9 and 10. Yun. Congratulations, especially sa ating Vice Mayor, Tony Lawrence Fortun. Siya rin ang Vice President ng Football Federation of the Philippines, no? Philippine Football Federation dito sa Mindanao. Yan. Siyempre sa mga nag-champion, ang nag-champion ay sa 45 uppers ay ang Diamond team, no? Mga taga CDU yan, no? So kami ay natalo kaya first runner-up kami doon. Pero bumawi kami sa 35 uppers kung saan mga bata pa yun, no? 10 years gap namin, no? Doon pa kami nag-champion, no? So tinalo natin ang Surigao, no? Mga magagaling dyan sa Surigao, no? Del Norte, no? So nanalo tayo, naging champion tayo doon. So siyempre sa lahat ng participants, nandun lahat, no? Different football club here in Mindanao from a different category. So to relate, yun nga, yung sa sports, talagang engage natin ang ating mga kabataan sa sports. Kasi para hindi sila maligaw. Not only that they will become their outlet, no? Yung tinatawag doon na outlet ay sports. It's not only that purpose, but para matuto sila mag-compete, no? Healthy competition, no? Kasi kailangan kasi sa sports, meron kang confident, may guts, tapos ma-improve pa yung physically fitness, no? Tapos yung competitiveness, yan. Kasi pag mayroon kang competitiveness, no? Competitive ba, no? Ay nag-excel ka. So it will adapt it to your it will integrate to your behavior, no? Tapos yan, sa attitude mo na yan. So sa iba't ibang respective fields of areas na tinatahak nila sa buhay, yun, magiging competitive sila, no? Yan. Tapos ma-aware sila paano nila magkaroon ng self-care. Ito mga kabataan natin, self-care. Alagaan nila ang kanilang kalusugan. Kasi sino ba namang sporty, tapos panay yosi, panay inom, panay alak. Hindi. Kasi if you're really serious in sports, ayaw mo yung mga vices kasi hihina resistensya mo. Diba? So, ayan. So, that's how sports can change the behavioral transformations of mga persons. No? So anyway, mga kababayan, ano pa?
Itong ating mga kabataan ay marami pang nagkakasakit sa kanila, no? Ah, hindi lang sa drugs kundi sa mga bisyo, nandiyan yung HIV. Yan. So, marami sa ating mga kabataan na HIV. Actually, by data, no? By datos or by statistic, no? Through numbers, titingnan mo puro kabataan ang na HIV, no? Kundi kung sobrang matanda na HIV. Kasi syempre, pag matanda ka, you're not sexually active. Now, it is normal sa mga kabataan na sexually active. So, what will be the scenario? No? Kasi nga sexually active sila, dahil hindi natin sila nagabayan, hindi natin na bigyan ng awareness, o pasok sila ng pasok kung saan-saan. O ito rin mga kababayan, sige, carefree. Ibig sabihin, ano, mag-enjoy tayo. Yan, no? So, kung wala tayong gabay, yan, they will infected by HIV and so many sexually transmitted disease. No? So, buti mga nagagamot. No? So, karamihan yan sa kabataan. No? So, sana maintindihan o makarating to sa ating mga kabataan itong mga pinapasabi natin rito. Kasi if they will hear this, no, no matter what, talagang papasok yan sa tenga nila, maisip nila yan. No? Maisip talaga nila na ganun pala yun. So, that's why hindi tayo nagsasayang, no, ng effort na talaga dito sa CCW Pantay Kalusugan ay advokasya talaga natin. Tulad ngayon, International Youth Day, Linggo ng Kabataan, yan ang paksa natin. No? Kasi nga, if ignorance is not an exemption for misconduct, yan, di ba? Ignorance is dangerous. Okay? Also, ignorance is boring. Boring, no? So, dapat ang mga kabataan natin, let them, nandiyan na eh, sa generation nila, yung mga temptation and the masses, the change of masses, ang mga pagbabago sa ating environment. Pero, hindi natin babaguhin ang norms natin, yung mga kaugalian natin. That's why we are here to guide them. Okay? So, how to guide them? Educate them. Ayan. Tulad ito ginagawa natin sa broadcasting. Yan, mga kababayan. No? Okay. Mga kababayan, marami tayong pwedeng mapag-usapan pa rito, pero dahil sa International Youth Day, mahalaga rin na sabihan, bahagi ko to. No? Sa kabataan pa rin. No? Kabataan pa rin. Bukod dito sa mga kalusugan, sa mental health, sa mga moral values, siguro ito ay habol natin po, no? Itong natitirang minuto, yung ating mga kabataan, we must teach them, we must impart them, no, the doctrination, the culture, or the mindset, everything. Ibig sabihin, ipapasok natin, pipilitin natin ipasok sa kanila. What is it? Ang pagiging patriotism, ang pagiging makabayan, ang mahalin ang bansa natin, ang pagiging nationalistic, no? Kailangan natin sa kanila yan ituro, no? Talagang as good as ipupwesa natin sa kanila na kayo ay dapat maging makabayan. Alam nyo kung bakit na yan ang huli nating sasabihin mga patungkol sa paggagabay sa ating mga kabataan. Kasi nga po, pag ating mga kabataan ay sila po ay makabayan, no? Amarin ng ating bansa.
From the shadows, let's become desires. There's magic running through your soul, but you can't have it all. Whatever you do, I'll be two steps behind. Ang ating mga kabataan ay dapat ipasok natin, itanim natin sa kanilang mga kaloob-looban, no? Ang pagiging mapagmahal sa bayan. Kasi po ang ating mga kabataan, pag sila po ay may pagmamahal sa bayan, bata pa lang ay magkakaroon sila ng attitude of patriotism. Sila po ay magiging tagapagsunod sa ating mga batas. Sila po ay mga sa kanilang pagtatahak sa buhay, sila po ay magtatagumpay. Kasi pag ikaw ay makabayan ka, ang nasa isip mo ay papaano makakontribute, makabahagi sa ating bansa sa pamamaraan ng mag-aaral ka mabuti, tutulong ka sa mga komunidad, voluntaryo man o hindi voluntaryo, susunod ka sa mga batas hanggang magtagumpay, maging engineer, maging doktor, maging lawyer, maging nurse, maging electrical engineer, maging mechanical, maging teacher, maging magagaling na farmers, agriculturist. No? Ibig sabihin, lahat na yan, na status na buhay, na mararating nila dahil sa kabataan pa lang, sa murang edad, ay tinuro natin sa kanila ang pagiging makabayan. Ngayon, pag narating nila yon, sila mismo ay dahil mahal nila ang ating bansa, ang ating bayan, ay hindi sila magtatrabaho sa ibang bansa. Katulad natin, no? Na ayaw, never masok sa utak ko na mag-abroad. Dahil mahal ko ang aking bayan. Pagsisilbihan ko ang aking bayan. Kaya ayan, pag sila po ay lahat ng ating mga magagaling na mga kababayan na may mga skills, no? Ay mangyari niyan, ay uusbong ang ating bansa. Example lang dito sa Pilipinas, marami tayo nakalimutan kung tawag dyan Yung mga weatherman, yung may kurso yan Yung napapredict nila, nababasa nila, yung mga, kung may bagyo na darating, kung may mga sakuna. Dito sa Pilipinas, daanan to ng bagyo Ngayon, ang galing-galing ng ating mga ng mga kababayan na mga eksperto dyan sa weather na yan. Ngayon, kalikasan, ngayon, pag naka-experience na ang galing-galing nila, kinukuha na sila sa ibang bansa. Kasi nga, magagaling sila. Yung mga skill, mga competitive na ating mga kababayan, ay nag-option na sila sa ibang bansa for their personal gain. Siyempre, gusto nilang yumaman. Kaya nga po, gusto natin ituro sa bataan ang ating magiging makabayan. Yan. So yan ang mga implication, no? Pag tinuro natin sa ating mga kabataan ang pagiging makabayan. So, susunod yan sa ating batas. Mag-excel yan. Magiging leader yan. Kung mahal mo ang bayan mo, hindi ka kurap. Yan. Ewan ko ba? Bakit? Whether whether you believe it or not talaga,
talagang corrupt itong ating bansa. Pasensya na. No? Harap-harapan. Real talk, sasabihin ko sa inyo. Bakit ka mo? Yan, no? Itong si Alice Go. Kaya pala pangalan niya Alice Go. Kasi plano talaga na umalis at saka go, go, go. Ibig sabihin, go. Tumakbo. Alice, go. My goodness. Naging alkalde ng isang lugar sa Pilipinas, sa Pampanga, municipality of Pampanga. Tala. Ngayon, hindi mahanap-hanap. Nag-post pa na nakaalis na siya sa aeroplano na. Paano nakalabas yun? Unang-una, paano nakakuha ng birth certificate? Paano namuhay rito? Di may mga Pilipino na pinalusot. Whether sa immigration o sa National Statistics Office. So, ngayon, paano naka-file ng candidacy sa COMELEC? May loko-loko rin sa COMELEC. Paano naging mayor? Sino pa yung mga itrace nyo? Baka meron din sa Malacanang. My goodness. Tapos, ngayon, na-found out. Paano naman nakalabas? Kasi kailangan natin siyang kausapin. Kasi nga po, it is a national threat. Yan ba ang tinuturo natin sa ating mga kabataan? Na maging yung kaluwagan natin ay hindi yan rason para sabihin natin na tayo ay hindi mga kurap. Kasi maluwag ka tapos hindi ka kurap. Naging alkalde nga di ba? Naging alkalde. Ngayon, naging alkalde, na-found out. Tapos, nakatakas pa. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, delikado tayo. Ngayon, nandito ako sa Mindanao. Pag umusbog itong gyera, patay tayo dyan. Baka ilang minuto lang, sa tabi ko na yung Granada, masasabugin na ako ng mga Tsekwa. No? Seryoso po yan. Kaya bilang makabayan, tulad itong nanalo ng Olympics, tuwang-tuwa tayo, makabayan. Bigay ng ilang milyon. Maganda po yan. No? Kasi naengganyo ang ating mga kabataan. Pero dapat ngayon, ituro natin sa mga kabataan na mayroon tayong paghahandaan pagdating ng gera. Tandaan nyo, sasabihin natin, may gera talaga na parating. Tapos pag hindi po tayo handa, kawawa tayo. Kasi ito sa Pilipinas, pag may pera, nababayaran lahat. Talagang in my lifetime, worst talaga ng ating konstitusyon. Mismo ang ating demokrasya, mismo ang ating konstitusyon ay nayurakan. Dahil sa mga ibang leaders natin, mga liderato natin, dahil sa mga sariling kapakanan. Kaya maraming ring droga sa atin. No? Lahat No? Tapos, kaya tuloy, nung bata pa ako, namulat ako dyan sa Lanao, ayaw namin papasukin yung mga Tsekwa. Kaya wala kang makita doon na mga Chinese. Sometimes, minsan, naisip natin na okay lang, na hindi ma-develop, wag lang tayong masakop. No? Hindi pwede yan. Yung mga Tsekwa na yan. Kaming mga Bangsamoro, kaming mga sa Mindanao, kasama ang mga indigenous, lumaban tayo sa mga banyaga na sumasakop sa ating lupain. Ganyan din ngayon sa nangyayaring kasalukuyan dito sa pagsakop sa atin. Kaya napapabiro tayo. Sabi, province of China. No? Yung pala yun Iniikot ka na yung norms mo. Tapos ngayon nakikita na natin
Alam mo, nato-turn off na ako sa previous administration. Tatapatin ko yan. Nakaka-turn off, no? Nakaka-siklab ng puso itong mga nangyayari. Sana bumawi man sila. Sana makabawi, no? Itong mga nangyayari sa atin. Kasi pag nag-gera tayo, meron dito sa Pilipinas na kumakampi sa mga Tsekwa. Meron yan. O, tayo lang magkakatabi. Ito pala, sa Tsekwa ito. Sabi na, makapili. Tayo, gumising tayo. Umpisahan natin sa mga kabataan natin. No? Alam nyo, dito lang sa CCW Bantay Kalusugan ako nakakapagsalita bilang isang regional director ng CCW Region 13. Kasi sa amin sa Citizen Crime Watch, isa yan sa core values ng CCW. No? Na tinuro sa amin ng founder namin na si Atty. Villegas ang pagiging makabayan, makabansa, mapagmahal sa lupang pinagistan. Sad to say, pero may oras pa para baguhin dito sa ating mga kabataan. Hindi tayo, ba't kayo masyadong relax? Kung dito nga, nagkagera nga eh. Sa World War II, the Filipinos are participated during the World War II. Nandiyan ang Pearl Harbor. Nangyari na. Di ba? Pag na natin sabihin, yung mga previous invaders, nasira ang Luzon, umabot sa Mindanao. So, mangyayari sa atin yan. Itong nangyayari ngayon na kaguluhan sa global politics, global, diba? No? So let's be ready. We are 115 million population. Gamitin natin ang ating mga kabataan. Be strict. Magpakahigpitan natin ang ating security, national security. Hindi lang dyan sa karagatan o territorial. Nakapasok sila eh. Yang mga immigration, dapat higpitan yan. Mga gunggong na yan. Kasi nga, mapasok sa atin itong mga invaders. Multiple passport. Nanalo pa sa electoral process natin. No? Tapos ngayon, hindi mahuli-huli. Nakatakas pa. Pinagtatawanan tayo. My goodness. No? Napasukan na tayo. Hindi ko alam, itong mga IT natin ay nakamonitor itong mga CCTV. Nakikita tayo lahat ng information na pasukan na. Tapos pag they push the button, ayan na, nakatutok na sa atin yung ibig sabihin, nakatutok na sa atin yung mga baril, mga sandata nila. How? Alam na nila, profile na tayo. Dahil nga, dito lang sa internet, dito lang sa cellphone, ito po yan. And even how they transform, lalo na ating mga kabataan, hindi lang kabataan actually, mga adult, no? Through internet, no? Gusto pang baguhin ang ating norms, no? Na magpapabor sa mga Tsekwa. Kasi sino nagtatrabaho, kasama rin din natin, kababayan din natin, ang mga leaders rito. So, wala, turn off tayo sa mga yan. Sana bumawi itong opposition na ngayon. Sana lang, alam mo may time pa eh. Alam natin mahirap itong mga senaryo nila. Pero for me, dyan sila, itong opposition na to, dyan sila matatap down sa pagkakampi nila sa mga Tsekwa. Kasi, naniniwala ako
dito sa ating mga pagdating ng klaro-klarong mananakop sa atin, nagkakaisa tayo dyan. Kaya kayo, huwag kayong mabilang sa mga makapili. Makukuha ng simpatya ng administration ngayon ang lahat pagdating sa gera, whatever the war, whether it is a war for economy or war for physical dito sa China. Kaya kayo mga opposition, for me sarili ko opinion ko to, i-oppose nyo ang administration pero wag lang sa China. Dapat doon tayo nagkakaisa. Paniwala kayo hindi, talagang wala, di effective ang inyong mga ganawan. Okay, so sumatotal, of course, ang layunin pa rin natin ang ating mga kabataan. Ayan, tulad ng sinasabi natin na doctrine natin sa kanila ang pagiging makabayan, ang pagiging makabansa, para tayo ay magkaisa at magprogresibo ng ating bansa. Muli, inabot tayo ng isang oras, International Youth Day, Linggo ng Kabataan, ang kabataan, ang mga kalumbayan sa Maranao, ay kayo po kayo ang magiging salinglay sa atin, mga leader ngayon. Kayo ang susunod ng mga leaders. Kaya huwag niyo pong kalimutan ang pinanggalingan niyo, ang ating mga pinanggalingan, sapagkat pag tayo po hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ika nga ni Dr. Rizal, hindi tayo makakarating sa ating paruruna. Muli, sa susunod ng ating panayam, susunod na linggo ng Miyerkules, ako po, si Dr. Melhamid Prince Tumawis, ang inyong prinsipeng manggagamot. CCW Bantay Kalusugan. Adios, wassalam mga mamayuga, mga kababayan. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat. Okay, adios, wassalam. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live